Aguilar. Ito po ang aking Day 111 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Bakit May Exorcism. At ang topic po natin yan ay exorcism. Sabi po dito yung concept na exorcism is the act of driving out an evil spirit through a spoken command, often done in the name and authority of Jesus Christ. In Scripture, exorcism affirms Christ's power over the spiritual realm and the victory of God's kingdom over darkness. Unlike magical and rituals or superstition, biblical exorcism is rooted in truth, prayer, and divine authority, not human effort. Christ's followers are called not to fear demonic forces, but to live in the freedom Christ offers. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Mark chapter 1 verses 23 to 27. Sabi po dito, Just then a man in the synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," I said, Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. The people were all so amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching and with authority? He even gives orders to impure spirits and they obey him." Tagalog po. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang espiritu ay siya'y sumigaw na nagsasabi, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazareth? Naparito ka ba upang kami pusain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." Sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Nang kanya'y mapangisay siya, ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas sa tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, "Ano ito? Isang bagong aral? May kapangyarihan siyang mag-utos maging sa mga espiritu at siya'y kanilang sinusunod." At ang teachings mo tingin ay Jesus casted out of demons. Ito po, Jesus nung nalaman talaga na nandun yung kingdom ng ating Panginoon, nung kaya niya na magpalay sa mga sa mga spirit, diba? Yung salita niya na talagang nawawala na sila, ganun ang kapangyarihan ng ating Panginoon, diba? Kaya nga tayo may karapatan tayong paalisin ang mga masamang espiritu sa atin, pero walang karapatan ng masamang espiritu na umano sa atin, na pumunta sa atin. Number 2 po, Jesus gave His disciples authority to do the same. Ito po, yung mga kapanahonan ni Jesus Christ, yung mga disipulo niya, binigyan niya ng authority ng binigyan niya ng binigyan niya ng authority yung mga disipulo niya na pwedeng gumawa ng ganun. Pero dapat, diba, syempre Christian ka. Hindi lang talaga, hindi magic pwede. Kailangan may ritual talaga silang ginagawa, and dapat Christian ka, yun talaga yung pinaka number 1 na importante. Number 3 po, Jesus disciples exorcist in Jesus name. Ito po, hindi lang kasi nowadays, diba, pag sabi in Jesus name, kala nila, okay, magic, hindi naman gano'n. May ritual talagang silang ginagawa na pag sinabi na yung mga disipulo ng ating Panginoon na may once na gusto silang paalisin ng masamang espiritu, may ritual silang sinasabi, and isa ang sinasabi lang talaga in Jesus name, wala na ibang pangalan na kailangan sabihin, kundi in Jesus name, dahil pag narinig yun naman sa mga espiritu, parang nagkukusa na silang umalis kasi alam nila mas makapangyarihan ng ating Panginoon kaysa sa kanila. And application man po, paano ito ma-apply sa ating buhay: repel the enemy through prayer and fasting. Ito po, para po talagang maano natin yung masamang espiritu na nakapaligid sa atin, na mag-pray tayo and mag-fasting tayo. Kasi grabe talaga yung prayer, diba? Hindi ma-miss ka talaga sa kanya. Yun yung tunay na magic, ang prayer for me. Kasi
alam mo ba na hindi agad-agad yung binibigay ng ating Panginoon, hindi talaga sa tamang oras, sa tamang panahon mo siya hinili, ibibigay niya yung kung nandun yun sa tamang panahon. And para sa akin talaga yung prayer talaga na ito talaga yung maganda mong gawin na feeling mo ano ka talaga, may mga kaaway, ganun na sa mga espiritu, ipagdasal mo sila. Ipagdasal mo sila na mawala dahil si Lord mismo yung gagawa ng way upang mawala yung sa inyo. Number 2 po, recognize that Christ has already won the battle. Ito po, i-recognize natin na talagang panalo ng ating Panginoon sa battle. Dahil wala naman talagang mas makapangyarihan sa kanya, diba? Holy nga siya, diba? Holy siya ang ating Panginoon. Ibig sabihin, walang kasalanan, walang bayad ng kasalanan, diba? Tawag dito, nag-iisang perfecto sa buong mundo. Lastly po, rejoice that you belong to Jesus Christ. Ito po, rejoice natin na nasa panig tayo ng ating Panginoon, na nakapanig tayo sa Kanya, magbunyi tayo, magpakasaya tayo na nakaanib tayo sa ating Panginoon, na hindi tayo nakaanib sa iba. Dahil alam natin, protektado tayo, kaya kailangan mag-rejoice tayo. And yun lang ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo. At huwag kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.